Hi Miss Angel, magandang araw po sa'yo. Pati na rin sa inyong mga masugid na tagapakinig. Ako po si Richard. Gusto ko lang magbahagi ng kwento na masasabi kong masarap alalahanin kahit matagal na nangyari. Naglalakad ako noon sa Carriedo, mga taong 2010, sa may bandang abenida, papuntang LRT station at papasok na sa trabaho. Maaga pa yun, mga 6 a.m. Hindi naman ako masyadong nagmamadali dahil okay lang naman sa akin ang malate sa trabaho. Supervisor ako sa isang construction company. Habang ako ay naglalakad, ay may nakita akong babae na nasa harapan ko. Naglalakad rin at same direction ang tinatahak namin. Napakabango niya, kaya naman agad ko siyang napansin. At natuon ang atensyon ko sa kanya. Titig na titig ako sa mga magagandang bagay na makikita sa kanyang likuran. Mahaba ang buhok, pakinis, at maputi. Nakasuot siya ng office uniform na hapit sa kanyang katawan, kaya bawat kurba ay nakabalat talaga. Since naka-uniform nga siya ng pang-office, kaya naisip ko na malamang papasok din iyon sa trabaho, lalo at nagmamadali siya sa paglalakad. Dahil na-curious ako sa kung ano ang itsura niya, kaya napilitan akong maglakad ng mabilis para masabayan siya. Hindi ko kasi nakita ang mukha noong nalampasan niya ako sa paglalakad. Noong makasampa na kami sa station, ay doon ko na nasabi sa sarili ko na hindi nga ako nagkamali. Maganda nga siya at namukhaan ko nga siya. Siya yung bagong kapitbahay namin sa bago naming nilipatang apartment. May asawa na siya at isang anak. Pero wala akong ideya kung saan nag-work ang asawa niya, kung may trabaho ba talaga. Kasi parang hindi ko naman napansin na umaalis ng bahay ng umaga. Noong makasabay ko siya, ay napangiti siya sa akin. Sa tingin ko ay namumukaan niya rin siguro ako. Kaya ngumiti na rin ako, sabay sabing, "Nagmamadali ka yata, ma'am?" Wika ko pa. Tumagot naman siya ng, hindi naman masyado. Iniiwasan ko lang na maabutan ng rush hour. Dahil mahirap na nun makipagsiksikan sa LRT. Sabi ko naman, oo, tama ka. Kapag rush hour ay sobrang siksika na at grabe na rin ang tulakan. Papasok ka sa tren na mabango at platsyado ang itsura. Lalabas ka ng mabaho, pawisan at gusot. Matapos namin makakuha ng card, ay sinabi ko sa kanya na sa akin na sumabay para hindi siya maipit. Bigla kasing dumami ang mga tao, tapos walang dumarating na tren. Kaya kahit nauna kami, ay siguradong mabubugbog sa siksikan kapag may dumating na tren. Matamis naman siyang umiti at sige raw, para may taga-sanggaraw siya sa may mga mahilig mambalya. Makalipas ang mahigit na 10 minuto, ay may dumating na tren. Umaapaw na rin sa dami ng tao ang platform ng station. Kaya talagang digmaan kung digmaan ang labanan. Palakasan ng pagdiin para makapasok sa tren. Ang iba kasi ay
mula ng pakundangan sa pagtulak. Kahit pa babae ang nasa harapan nila, makakalimot na ang maging maginoo at magalang. Sa kabutihang palad ay nakasakay naman kami pareho. Pero para kami magkasintahan noong pumasok dahil nakayakap ako sa kanya para hindi siya tuluyang maipit ng ibang mga pasaherong lalaki. Hanggang sa maitulak kami sa kabilang bahagi malapit sa pintuan ng kabilang dingding. Sa bandiya pa naman kami bababa. Kaya ayos lang kung sa pinakadulo makapwesto. At dahil sa siksikan nga, kaya nanatili pa ring nakayakap ang posisyon ko. Pero nakatukod sa dingding ang isa kong kamay, ang isa naman ay nakakapit doon sa tubong hawakan. Kahit siksikan ay hindi ako masyadong na-stress dahil naamoy ko ang mabangong halimuyak ng pabango noong babaeng iyon. By the way, nakalimutan ko palang banggitin ang pangalan niya. Siya si Lyra. Habang tumatakbo ang tren, ay napansin ko yung blouse niya na nakabukas yung botones sa harapan. At nakikita na yung pisngi ng bundok roon. Hindi ko na sana sasabihin dahil nakakahiya. Kaso, nakikita kong doon nakatingin ang mga lalaking katabi namin. Kaya naglakas loob na ako. Siguro naman, hindi siya magagalit dahil malinis naman ang intensyon ko. Kaya inilapit ko ang bibig ko sa tenga niya. Sabay sabing, "Ma'am, pasensya ka na ha. May sasabihin ako sa'yo. Nakabukas yung botones ng blouse mo. Medyo marami na ang mata na nakatutok." Bigla siyang humarap sa akin at sinara naman niya. Kaya mas lalo ko pang nalanghap ang mabangong samoy. Hindi lang ng buhok at pabango niya, pati na rin ang singaw ng katawan niya ay mabango rin. "Ano, okay na ba?" Tanong niya pa sa akin. Sabi ko naman, Oo." Muli naman siya nagsalita. "Tsaka Lyra na lang ang itawag mo sa akin. Huwag nang ma'am, para namang hindi tayo magkapit-bahay at magkatabi pa talaga ang apartment natin." Okay Lyra," sagot ko naman. Hanggang sa hindi ako nakatiis, kaya nagbiro na ako sa kanya. Lyra, ang pabango mo naman. Masyado kang nakakahumaling." Sumagot naman siyang nakangiti. "Natural na amoy ko yan eh." Dahil sa mukhang hindi naman siya pikon, kaya nakampante na ang loob ko na makipag-usap sa kanya. Nasabi ko na lang, "Kaya pala, ang daming napapalingon sa'yo na lalaki ang mga katabi natin. Dahil pala iyon sa kakaibang natural mong amoy." Sabi niya naman, "At kasama ka sa mga napalingon at napasunod sa akin?" Oo, pasensya ka na." Nahihiyang wika ko pa. "Ano nga palang pangalan mo?" "Richard ang pangalan ko." "Ikaw Richard ha? Madalas kitang mahuli na nakatingin sa akin pag lumalabas ako ng unit namin." "Ha? Napapansin mo pala yun?" Sabi niya naman. "Abay oo naman, iilan lang naman ang tao sa atin. Kaya mapapansin ko talaga kung sino ang mga nakatingin sa akin. Pero okay lang, mukhang nahihiya ka nga eh. Dahil agad bumabaling ang tingin mo sa ibang direksyon kapag nililingon kita." Sabi ko naman, "Abay syempre naman, baka sabihin mo bastos ako." "Bakit hindi ba?"
Medyo lang. Maginoon na medyo bastos. Sagot ko pa. Tapos natawa naman siya. Saan ka nga pala nagtatrabaho? Sa Makati. Secretary ng Vice President ng kumpanya. Nice! Bagay na bagay talaga sa'yo maging secretary. Ay, secretary pala. Ikaw, Richard, ha? Alam ko na yung mga ganyang diskarte. Tumawa lang ako tapos ngumiti. Noong huminto sa isa pang istasyon, ay mas lalo pang dumami ang sakay. Balat sa balat na talaga ang siksikan, kaya halos sigit pa sa diin ang pagkakadikit ko sa katawan niya. Sabi ko naman, Lyra, sorry. Grabe talaga ang diin sa akin sa likuran, kaya hindi na ako makadistansya pa kaunti sa'yo. Sabi niya naman, ano ka ba? Ayos lang yan. At least ikaw. Kaysa naman ibang lalaki na amoy ang hit at madidikit sa akin. Lyra, pwede ba kitang ihatid sa opisina mo? Tanong ko pa. Ha? Bakit naman? Tsaka papasok ka rin sa trabaho mo, diba? Oo, pero mamaya pa namang 9:30 ang pasok ko. Kaya hindi ako nagmamadali. Baka may makakita sa atin eh. Ano naman? Hindi naman siguro tayo mag-holding hands, di ba? Ay, Richard, hindi ko alam na napakapilyo mo pala. At mabilis din sa diskarte. Dahil sa magaan naming usapan, ay hindi ko na malayang may nagalit na pala sa ibaba. At nararamdaman na iyon ni Lyra. Halos kasi tumukod na iyon sa may puso niya. Ngumiti siya sabay sabing, grabe ang tropa mo, pilit na agad. Naipit lang ng kaunti eh. Baka bumaan yan bigla sa akin. Natataranta naman ako. Ha? Sorry, pero wala na talaga akong maaatrasan. Gaalalang wika ko pa. Okay lang yan, Richard. Ang totoo, na-amaze nga ako dahil parang kakaiba ang haba niyan. Siguro, ang sarap mo sa kama no? Bulong niya pa sa tenga ko. Nabigla ako sa sinabi niya at abot-abot na ang kaba ko. Dahil parang meron na siyang ibang ipinapahiwatig. Noong umatras ang bibig niya mula sa tenga ko, ay ako naman ang lumapit at bumulong sa kanya. Lyra, huwag ka na kayang pumasok. Mag-check-in na lang tayo. Seryoso ang mukha niya na nakatingin sa akin. Sabay sabing, seryoso ka? Oo sana. Sige, basta babayaran mo ang sahod ko para sa araw na to ha. Wika niya pa. Kaya natuwa ako. Okay, deal. Sagot ko naman. Kaya pagbaba namin ng LRT, ay agad na kaming naglakad ng magkahiwalay papunta sa isang motel doon. Para kaming mga gutom na leon noong makapasok sa loob ng kwarto. Wala nang usap-usap. Pinagliyab na namin ang atmosfera ng silid. Dahil sa matagal-tagal na rin ang huli kong pagdidiskarga, kaya naman nagawa ko siyang mailunod sa nag-uumapaw na impormasyon mula sa akin. Dahil ang alam ng asawa niya ay nasa trabaho siya, kaya hindi siya pwedeng umuwi ng maaga. Kaya maghapon kaming nanatili sa silid na iyon. Walang ginawa kundi pagsaluhan ang isa't isa. Nagulat naman ako dahil sa nakikita ko. Ay parang sabik na sabik siya. May asawa naman siya.
Tisoy pa nga iyon. Kaso nga lang, medyo malaki ang tiyan dahil may pagkalasinggero rin. Kaya tinanong ko siya tungkol sa kanyang asawa. Ang sabi niya naman ay hindi raw siya kontento roon. Lalo at maliit lang masyado ang pag-aari. Palagi pang lasing. Kaya sino ang gaganahan kung amoy alak at mabaho ang katabi mo sa kama? Hindi niya na nga raw maalala kung kailan siya huling sumabak sa ganong digmaan na nasayahan siya. Kaya nagpapasalamat daw siya dahil nabigyan ko siya ng ganon kasagad na kaligayahan. Pakiramdam ko ay para kaming nasa isang honeymoon. Walang ginawa kundi magpadarang sa init ng katawan tapos kumain ng kung ano-ano na naroon sa menu ng motel. Masasabi kong masarap ang sisig, kaldereta at nilagang baka nila roon. Kaya madaling napapalitan ang nawala kong lakas. Kinahapunan, pasado 6:00, ay nag-check out na kami. Ganong oras daw kasi ang normal niyang dating sa Buendia. Kaya kung ganong oras din kami sasakay ng LRT papauwi, ay parang normal na oras ng uwi niya lang din. Bago lumabas ng kwarto, ay binigyan ko siya ng 2,000 bayad sa pag-absent niya. Natawa naman siya dahil ang laki raw noon. Sabi ko naman, edi ang sobra ay down payment ko para sa susunod na pag-absent niya para sa akin. Natawa naman siya at kinurot ako sa gilid. Sabay kaming bumiyahe papauwi pero noong pagkababa ng LRT ay pinauna ko na siya dahil baka nasa labas ang asawa niyang nakatambay at makita pa kaming magkasabay. Baka mabaril pa ako o mabugbog. Dumaan muna ako sa talipapa. Nag-text kasi ang kapatid ko na wala na kaming ulam na mailuluto. Hindi rin ako nakapag-iwan ng perang pamalengke, kaya sinabi kong, sige, ako na ang bibili ng manok na iaadobo. Pagkarating ko sa apartment, ay nakita ko pang nagwawalis ng sala nila si Lyra. Nakangiti ito na napatingin sa akin. Pasimple lang din akong ngumiti. Matuloy na lumipas ang mga araw. Madalas ay tinatanghali ako ng gising, kaya hindi na kami nagkakasabay pa ni Lyra sa pagpasok. Isang araw noon, pagka-uwi ko ng pasado 10:00, ay sinabi ng kapatid ko na wala raw tubig ang gripo. Wala naman daw water interruption. Sadyang mahina lang ang tubig, kaya hindi makakarating sa amin. Kahit noong bago pa lang kami, ay sinabi na iyon sa amin ng may-ari ng apartment. Pero meron namang gripo ang may-ari sa may malapit sa gate ng compound. Palagi iyong may tubig at kahit walang umaakyat na tubig sa apartment, doon ay meron pa rin pero mahina nga lang. Kaya makalipas ang 1 oras, pagkatapos kong kumain ay naisip kong magsahod ng container sa gripo. Kasi baka wala akong may pangligo kinabukasan. Kailangan naman ang kapatid ko pang babae ang utusan ko. Abala din yun sa kanyang pag-aaral. Kaya ako na ang tumambay sa labas habang naghihintay na mapuno ang container.
Nakita ko si Lyra na nakasuot pa ng uniform at may dalang 2 timba. Sabi ko naman, kakauwi mo lang? Oo eh. Bakit ikaw ang nag-iigib? Nasaan ang asawa mo? Sabi niya naman, umalis sila ng anak ko. Nagpunta sa mama niya. Birthday kasi. At siguradong napasabak na naman niyon sa inuman. Kaya hindi pa nakakauwi. Mabuti na lang at nag-uwi ako ng barbecue. Kung hindi ay wala akong ulam. Hindi na nga nagluto ang asawa ko. Nag-iwan pa ng tambak na hugasan. Tapos hindi rin nagsahod ng tubig. Reklamo niya pa. Sabi ko naman, sige pala, mauna ka ng sumahod para makapagsaing ka at makapaghugas na ng mga pinggan. Salamat Richard ha. Oo, wala yun. Wika ko pa. Noong mapuno ang 2 timba, ay ako na ang nag-volunteer na magbuhat. Total wala namang tao sa paligid. Kaya wala nang makakakita sa akin na papasok sa bahay nila. Matapos ko yung madala sa kusina, ay lumabas na rin ako agad. Back to zero ako. Kasi yung sinahod ko na tubig na para sa amin ay inilagay ko na sa timba ni Lyra para makapagsaing na rin siya agad. Nagsara siya ng pintuan at mukhang nagsimula na maglinis sa kanilang kusina. Makalipas ang 1 oras ay muling bumalik sa igiban si Lyra, dala ang timba. Richard, pipila na ako ha. Pagligo ko na lang naman yan para bukas. Sabi ko naman. Ano ka ba? Huwag ka nang pumila. Pasado 12:00 na oh. Mapupuyat ka lang. Sa'yo na itong tubig ko. Tanghali pa naman ang pasok ko bukas. Kaya pwede ako magpuyat. Sigurado ka? Oo naman. Sagot ko pa. Ibinuhos ko ang laman ng container sa timba niya. Tapos ako ulit ang nagbuhat papasok ng kanilang bahay. Pero nagulat ako noong papalabas na ako sa bahay dahil isinara niya ang pinto. Sabay sabing, pakabait mo naman sa akin. Baka pwedeng ako maglambing sa'yo ngayon. Wala kang babayaran dahil hindi naman to office hours. Ika niya pa habang namumungay ang mga mata na tila nag-iimbita na isang mainit na pangyayari. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin. Hinawakan niya ako sa kamay at hinila papasok sa kwarto nilang mag-asawa. Pagkapasok lang namin sa loob ay nagpanigas kami agad at pinagliyab ang atmosfera ng loob ng silid. Sa totoo lang, noong matapos iyon ay doon ko na lang naisip na napakadelikado noong ginawa ko dahil papaano kung dumating bigla ang asawa niya. Wala talaga akong angal kapag pinagbabaril ako noon dahil sobra pa sa trespassing ang ginawa ko. Pero noong nasa kasagsagan pa lang ng dilubyo sa loob ng silid ay hindi ko yun naiisip. Wala naman kasi akong girlfriend kaya madalang akong mabawasan ng karga. Kaya naman, lunod uli si Lyra sa mga idiniskarga kong impormasyon sa kanya. Matapos ang mabangis na pagtutuos, ay pareho kaming halos hindi makatayo sa pagod. Inantok na rin ako, pero pinaglabanan ko at inisip na hindi ako pwedeng makatulog sa loob ng kwarto nila. Dahan-dahan ako nagbihis. Kahit nakapikit sa pagod at antok,
ay nakita kong nagbihis na rin nang nakahiga si Lyra. Nagpaalam ako sa kanya na uuwi na. Tumango lang siya. Tapos lumabas na ako at naglock ng pintuan ng bahay nila bago ako lumabas roon. Muli akong nagsahod ng tubig. Pero imbis na 4 na container ang iigiban ko, ay 1 container lang ang nagawa kong malagyan dahil sobrang inaantok na talaga ako. Noong mailagay ko sa CR namin ang 1 container ng tubig, ay muli akong bumalik sa pinto upang maglock na dahil matutulog na ako. Matapos kong ilak, ay narinig kong bumukas ang gate ng compound at nakita kong dumating ang asawa at anak ni Lyra. Pasabi na lang ako ng, "Naku, muntik na. Mabuti at nakauwi na ako. Kung napaaga ng mga 20 minutes ang uwi ng asawa ni Lyra, ay siguradong huli kami sa aming ginagawa." Natulog na nga ako pagkatapos noon. Pagising ko ay ako na lang mag-isa sa bahay. Pumasok na sa eskwela ang kapatid ko at wala nang laman ang container na inigiban ko. Malamang iyon ang ipinanligo niya. Sa kabutihang palad, nung pinihit ko ang gripo, ay nakakaakyat na ang tubig, kaya agad akong nagsahod at pinuno muna ang mga container. Magmula noon ay naging madalas na ang pagkikita namin ni Lyra sa labas. At kapag wala ang asawa niya, ay madalas din akong sumasaglit sa bahay nila para maglabas ng init ng katawan. Madalas kasing mag-out of town ang asawa niya para sumama sa mga gig ng kanilang banda. Gitarista daw kasi iyon. At madalas may out of town gig. Kaya walang oras sa pamilya at palaging barkada ang inuuna. Nasabi ko na lang sa sarili ko na sayang si Lyra. Hindi na naka-appreciate ng asawa niya ang kanyang kahalagan bilang babae at ang kanyang ganda. Malamang may iba na rin yung pinalalabasan ng init ng katawan sa labas, kaya hindi na excited kay Lyra. Makalipas ang 1 taon, ay muling nabuntis si Lyra. At ang sabi ni Lyra sa akin, anak ko raw iyon. Pero dahil sa may asawa siya, hindi niya yun pwedeng sabihin sa iba. Sinabi ko naman na kung sakaling kailangan niya ng pera para sa panggastos ng bata, ay magsabi lang sa akin at magdi-deposit na lang ako sa bank account niya at hindi yun mapapansin ng asawa niya. Hindi naglaon ay na-assign ako sa probinsya, kaya umalis na ako sa apartment na iyon. Nag-bed space na lang din ang kapatid kong babae dahil 1 taon na lang naman ay gagraduate na rin yun. Ilang beses din akong nag-deposit sa account ni Lyra, pero hindi kami nag-uusap. At kalaunan nga ay tinigil ko na rin. Hanggang sa makapag-asawa na rin ako. Wala na akong balita kay Lyra o sa anak namin. Hindi na rin ako nagpakita roon para hindi na ako makagulo pa sa buhay nilang mag-asawa. Siguro kapag nagkaroon ako ng pagkakataon
na makapasyal uli ng Maynila. Dadaan ako sa dati naming apartment para alamin kung naroon pa sina Lyra at kung kumusta na ang anak namin. Hanggang dito na lang, Miss Angel. Ang kwentong aking naibahagi, naway inyong nagustuhan. Maraming salamat sa pagtanggap ng aking padalang kwento. Lubos na gumagalang, Richard. Ayun my loves, dito na po nagtatapos ang kwento ni Sir Richard. Sana'y nag-enjoy kayo sa kwento niya at nag-enjoy rin kayo sa akin bilang isang narrator. Huwag makalimot na mag-subscribe ha. I love you my loves. See you in the next story. This is your story, your hidden desire. I love you all.